Okay. June 5 pa din, pero 7 p.m. So, kanina, no, nag-video rin tayo. There are two scenarios yung nasa video kanina. So, yan, may entry tayo. May entry ako, I mean. Lagyan ko lang muna ng lagyan ko muna ng trend line. So, from lagi kong tinatanggal yung mga lines ko kasi yun yung way ko to test kung natatandaan ko yung chart ko. Kung kaya ko siya ibalik, ganun. Ayan. So, ayan. Again, yung ulit-ulit, kasi kailangan matandaan mo talaga, yun yung breakout kahapon. Yung isang araw, nung Monday. Then, di ba huminto rito? So, yun yung mga rason bakit biglang huminto. Tapos, ayan, bin-breakout niya. Tapos, bumalik. Pero hindi niya mabutas yung area na yon dahil doon sa bin-breakout na yon. The old resistance sa kaliwa. Then, the following day, ayun na naman, hindi na naman niya nabutas. So, it signifies that there is a strong support somewhere here. So, magbabago, magre-react ako doon sa nakikita ko. Kasi ang talagang nasa isip ko itong resistance na to. Resistance, nung na-breakout, naging support. So, yun yung sinasabi ko na pag nabasa mo yung candlestick, nagre-react ka lang sa candlestick. So, di ba, nag-stop dito, bumalik, bumaba, tapos umakyat uli, ayun, tapos pagdating doon, bumaba na naman, tapos kanina, ayun, nag-open dito, bumaba, tapos ngayon nag-breakout. Alin ang bin-breakout niya? Lakihan natin ng konti. Daily to, ha? Ulitin ko, di ba? Yan, nag-breakout, nag-stop doon, close dito, may konting wick. Bumaba, nag-open dito, tumaas, bumaba, ni-reject ng buyer, nag-close dito. Nag-open dito, ayan, nag-low, nag-reject ang buyer, tumaas hanggang dito. Mapansin nyo, ayun, no? So, very significant again itong price na to as resistance naman. Then, bumaba, nag-close dito. So, ganun ka-importante yung close kasi it signifies that the closing ng candlestick na to na daily ay nasa ilalim ng resistance. So, then the following day, yun nga, yung ngayon, nag-open dito, nag-close, ayan, nag-reject ang buyer, bin-breakout ang significant resistance nung na-breakout niya. Once na nag-close dito to, this resistance now is support. So, pag nag-close dito to, ang ibig sabihin, yung buyer, ayan, dumating na sila above this resistance, now support. So, ganun ka dali pagka nababasa mo na yung candlestick. Yan. So, ngayon, ayan siya. Meron akong baba ako ng 1 hour. Yan, baba ako ng 1 hour. Yan. So, meron akong first entry. Meron akong second entry. Tapos, from first entry, nag-drag akong ganon. Ayun yung stop loss ko. From the second entry, nag-drag uli ako for my stop loss na. Bakit ito yung stop loss? Dahil dito, ayan. Yan, dahil yan. They are my resistance, previous resistance, now becomes support. So, hindi na ako nagko-compute pa. Sinusukat ko na lang. So, ilan yon? Yung first entry ko is 53 points. Pips pala. And yung second entry ko is 93. So, pag maganda yung entry mo kasi, lumiliit yung exposure mo. Yan. Pagka nababantayan mo, nababasa mo. Yan. Then, daily, kung titingnan ko yung daily, saan ang take profit ko? Tingin sa kaliwa, ano yung next resistance? Ito.
First resistance, second resistance. Kung lalagyan natin ng line yan, ayun siya. Then, ito pa isa. Yan. Pwedeng yung first entry ko, bawa yung first entry ko, pwedeng ilabas ko dito. Tapos, iwanan ko yung second entry, papunta rito. At least, na-secure ko na yung profit. Yun yung isang diskarte naman. Unti-unti, hindi ko kasi pinabagsak bigla para hindi malito yung mga tao. O yung mga newbies. Then again, this is for newbies. Okay. Attend muna ako ng coaching ni Grand Coach. So, kailangan ko pa rin matuto at makinig sa ating Grand Coach. Thank you very much. And good luck.